Mga kalakbay, itong daan pala na to, ito yung Gumaca Bypass Road na lately lang sa mga dumaan na mga months dahil ginagawa yung Gumaca proper, yung kalsada doon. So maraming aksidente nangyayari dito sa bypass road na to mga kalakbay dahil yung mga malaking trucking dito na pinapadaan lahat dahil nga ongoing yung rehabilitation ng kalsada doon sa proper ng Gumaca. So ito kasing bypass road na to mga kalakbay, mahaba to at saka may dalawang portion dito na na sobrang tarik talaga. Galing ako ng Lopez, Quezon mga kalakbay. Dito makikita nyo pa rin dito yung tarik ng daan na to. At saka pag galing ka naman ng Maynila, same din. Meron ding part doon na sobrang tarik talaga. So mga nakikita ko sa news, yung ibang mga malaking truck hindi nakaahon, yung iba naman bumulusok pababa. So advice ko dito, pagka dumaan kayo dito sa bypass road na to mga kalakbay, gumamit talaga kayo ng low gear para hindi maalanganin yung pag-akyat at saka yung pagbaba. So dito, yung video na to mahaba siguro to mga kalakbay kasi hindi ko ikakat para alam nyo yung terrain dito. Ito sa portion na to mga kalakbay, dito pa lang sa bubuelo na ako kasi matarik na yan pero yun na nga, dahil medyo kurbada din siya, pag-alangan ka talagang bumilo ng todo ayan yan. So pagka manual ka, ang gamit mo sa sasakyan mo, sa baba pa lang mag-logger ka na para di ka na maalangan. Kahit nga ako automatic, pero dito sa part na to nakaya naman ang sasakyan ko, pero yan yung takbo ko, ganyan lang siya, napakabaga lang dahil matarik talaga to. So hindi ako lumamit ng low gear niyan yan ang takbo ko lang 25 sa akyati na to. Hindi ka talaga makabuelo ng todo So dito kailangan ko ng mag low gear dito kalakbay kasi alanganin na ako dito. Yan. Pero dito naman sa portion na to, wala akong masyado nakitang dito na aksidente ng mga nakaraang buwan. Sa mga balita, hindi ko lang alam kasi hindi naman talaga lahat napapanood ko Pero doon sa intersection papasok ng Gumaca, doon ko maraming nakita ng aksidente. Kasi talagang matarik talaga siya. Dito naman kasi medyo may flat tapos akyat ulit. Doon kasi talagang straight yung tarik, yung terrain na akyatin mo. Yan, nakalogger na ako dyan nagsigunda na ako dyan. Pero maganda yung dito, maganda yung tanawin dito kasi tanaw mo yung mga bundok dito. So ito, uulitin ko yung video na to, walang cut to mga alakbay para makita nyo. Karamihan dumadaan kasi dito noon nung hindi ginagawa yung kalsada ng Gumaca proper, mga private car lang, tsaka yung mga maliliit, may mga truck din na ilan siguro konti lang yung karga. So dito sila dumadaan kasi mas mabilis nga naman talaga to kaysa dumanga doon sa bayan. Ito, isa pa to mga kalakbay, pababa ako ngayon. Pero pag galing ka ng Maynila, ito yung matarik na daan na aahunin mo. Yan. Kita mo yung so ito na pala yon. Yung sinasabi kong isa sa mataas na na ahunan. Yan So
So dito, maglo-logger na rin ako para sureball lang tayo. So, trace lang tayo, trace. Gaya niya, no? May truck na hindi nakaahon, no? Dito ko nakita yung mga aksidente sa mga news kalakbay. Hindi na nakaahon yung truck, oh. Kasi alam naman yung mga tracking, maraming goods na karga yan. So, mabibigat talaga yung karga nila. So, ito yon. So, hindi ka kasi makabuelo mula sa baba dahil may intersection yan, oh. Papasok ng Gumaka Town. Yun, yung pinuntahan ng tricycle na yun, oh. Kaya kailangan mag-minor ka dito, di ka makabuelo. So, advice ko sa inyo, mag-logger na talaga sa baba pa lang. Same situation pag pababa ka doon mga kalakbay, kasi yun nga, ang marami kong nakita ng aksidente doon yung pababa, So hindi pa lang yun, meron pa dito. Ito, ahonan din to, oh. Kailangan dito pag dumaan ka buong loob mo. Tsaka kung first time ka dito, huwag kang dumaan dito na sobrang bigat yung dala mo. Sobrang bigat yung karga mo kahit private ka, kung hindi ka naman sanay sa mga ganitong daanan. Kita nyo naman yung terrain. Ayan, kung matanaw nyo sa pinakadulo yung kulay puti mga kalakbay, aakyat pa tayo dyan. Ganon yung kataas. Dito pwede na tayo makabuelo, dahil hindi naman masyadong curve. Hindi naman sharp yung curve dyan. Pwede tayo makabuelo sa taas pa lang, para hindi ka mabibitin pagdating doon sa kalagitnaan ng ahonan. Saka dito yan, medyo malit na yung kalsada, 2 lanes na lang. Hindi pa na-widening yung bawat dulo ng left and right. Ahon na naman. Tsaka sa gabi mga kalakbay dito, kung ako kung ako lang mag-isa, hindi ako dadaan dito. Kasi wala kasi street lights to, tsaka ilan pa lang yung mga bahay. O ito, ahon na naman, Magandaan naman dito, nakakabuelo ka. Unlike talaga to sinasabi kong intersection papasok ng Lopez, Gumaka. Wala, hindi ka talaga makabuelo dahil nga may intersection at saka alanganin pagliko. Ito na yung nakita natin kanina mga kalakbay na sinabi kong bahon doon sa bundok na kulay puti na aakyat natin. So ito na yung part na to. So doon, alangan din yung 100% na buwelo mo dahil may kurbada din. Pero ito kinaya naman, hindi na ako nag-logger. Ayan. Kinaya naman ni Jon Snow. Dahil hindi mabigat yung karga ko, saktuhan lang. May karga lang akong itlog dito itlog ni Agent Mike Ngayon, pag galing ka naman ng Maynila at papunta ka ng Lopez or Bicol, matindi naman yung pababa dito sa part na to. Ang ingay ko, kinikinto ko lang yung situation kasi dito mga kalakbay para alam nyo lang kung
sakali ka padaan mga dito at napanood nyo to yung video na to, magapang talaga oh. Malalaman nyo na ito yung terrain dito. So ito sinubukan kong drive lang ako dito mga kalakbay. Pero yeah, mabagal talaga. So inunahan na ako. Ilang minutes na, 10 minutes na pala. Mahaba kasi itong bypass road na ito mga kalakbay. Tsaka, yun nga, sa akin kasi takbong pogi lang. Kita nyo naman, in-overtaken ako ng Innova tsaka pick up kanina. So, dito pala sa part na to, pwede kayo mag-stop over para mag-picture-picture dyan, oh. Ayan. So dahil nagmamadali tayo, huwag na tayo muna dyan. Ito yung nag-overtake na na pick up. So dumilim nag-against the light na mga kalakbay. O ito, kita nyo, papansin nyo may bus maasin, layo pa ng biyahe nun Pero nakakatakot dumaan dito pag bus Dito naman mga kalakbay, ito naman yung palusong na matindi din to. So dito, kailangan ko na mag-load yan. Gapang din yung bus palusong to. Sila yung bus na to galing yung ng Maynila. So dito, pag galing ka ng Maynila, matinding ahonan din ang kakanain mo dito. Yan, dito, kailangan talaga natin mag-low gear para sure ball lang ba. Mahaba din to. Palusong na to. Di ba? Yan. Kung mabigat yung karga mo dito, kung galing ka ng Maynila, itong aahunan mo. So, pasensya na dito sa video ko na to kasi nag-against the light na yung phone ko Alam nyo naman, mamurahing phone lang gamit natin. Ahon Travis. Ayun, yun yung mga part doon na medyo critical na dapat yung iingatan pagka naggumaka bypass road kayo. Nakita nyo naman doon, mayroon na tayong aksidente na daanan. Pero yun nga, kahit manood kayo sa mga news dyan, sa mga page, sa mga vlogger na nakatiming na dabaan doon, marami talagang na aksidente doon. Mostly mga truck. May nakita pa ako doon, bus at saka truck nagbanggaan sa baba doon sa intersection ng Lopez. Siguro baka bumulusok yung truck or either sino man sa kanilang dalawa. Kasi pag di ka gumamit ng low gear doon, baka dumating sa baba, may possible na lumusot na yung preno mo o umipit na yung clutch mo kung manual yung gamit. Nagpiktik pa dito na yung exit, entry exit. Pag galing tayo ng Bicol, ito yung exit natin. Ito, galing kasi tayo Bicol. Tapos pag entry naman mula Maynila, dito ka naman mag-entry. Yan. Yun lang, sana makatulong to sa mga manlalakbay makapanood nito. Hindi man kagandahan yung video na to, pero
malaking tulong to sa mga manlalakbay, lalo na pagka hindi sanay dumaan dyan. So ingat-ingat lang.